This is once again the battle of the MS Series versus MSC. Game 2 na ito, lamang ang Onyx Philippines matapos ang quick game number 1. Ano kaya magiging response ng TLPH? Nakita na natin itong ganitong klaseng composition, no? Yung kanina, yung YSS Harith, na sobrang taas ng spike pagdating sa mid-game. They also scale well towards the late game. But for Onyx Philippines, again, very comfort. Yung hawak dito ni King Kong, ni Kirks, most especially yung hawak na Selena ni Super Friends. Tsaka ang ganda nito eh. Normally, ito yung mga nagiging problema pag sa isang CD na kailangan mo ng clear wave. And with that high loss, nakakatulong talaga sa kanya. Grabe naman yung mga dash na yun. Pwede pala yun. May natututunan ka, May natututunan ako. May double dash pala doon. Ikaw, Pero anong double dash? Apat yun. Apat ba yan? Apat yun, pare. Dalawa pa harap, dalawa pa likod. Dalawa pa. Iba talaga si Super Friends. Pwede yun ang level 1 ng walang item? Pwede yun, pwede yun. Pwede yun, basta enough yung marka. Basta may marks. Yung Abyssal Mark. Oh, wow. Mukhang gamay na gamay talaga. Sanford! Kailangan umatras ni Sanford. Okay. Grabe yung sub-sub ni Kirk doon, pre. Pasok sa homework ng Onyx Philippines dito, yung sinabi ni Wolf kanina sa Infinix Keys to Victory sa Dahaul, na pinupuruhan nila yung XP lane matchup kasi napaka-importante nito. Naka-invade pa si King Kong. Oo, at napa-flicker pa nila si Sanford kanina. Saktong-sakto sa pinakauna nating pagong ay mawalang flicker si Sanford. At alam natin kung gaano ka-importante ang flicker sa isang lapu-lapu. Yeah. Most of the game-winning bravest fighters ay nanggagaling sa isang flicker stun. Yep. It makes it so na yung engage ay mahirap, lalo yung disengage for Sanford. So hindi naman sa XP lane matchup lang yung kinailangan ng Onyx dito. Actually, yung lamang sa XP, yung sinisigurado ni King Kong, kaya XP rotation yung importante for Onyx Philippines. Ang bilis ng pagkuha dito ng Onyx Philippines ng pagong. And si Kirk ay sumusubsub lamang dito kay Daddy JP. And King Kong ay nakuha na yung pagong na iyon. Alam ni Carl TZ na papunta na itong Onyx Philippines, pero wala na, green na lang yung naabutan. Walang libre kay Carl, pare. Walang libre. sabi ni Carl, King Kong, last season, ginanito mo rin ako eh. Naalala ko yun eh. Yung green na lang pagtingin mo. Nag-turtle si Carl, men. Pagbalik niya sa Joyce nun eh. Pagbalik niya sa purple niya, yung butete na lang inaiwan eh. Pre, nakyat bahay na. Pati yung mga green camp kinuha si Carl. And so far, Onyx Philippines, dahil nga nakuha nila yung turtle, even pa rin ang ating ball game, no? Nakanakaw lamang si Carl, kaya tayo nagkakaroon ng even na gold spread. At makikita naman natin yan sa ating goal difference natin ng BPI. May mga maliit lang talaga na kalamangan, yung mga tigko-konting kembot lang. Ano lang, kumbaga, chump change for these two teams kasi ang gagaling humarap ng trade eh. Kumbaga yung macro talaga, kumbaga kung may microscope, may macroscope eh. Teka lang. Okay, napag-flicker na rin si Kelra. Ang ganda ng pag-force dito ng Team Liquid Philippines. At hindi na rin maximize ni Oheb yung kanyang Zaman Force. Ngayon si Brusco ay nakaantabay. At tatama ba yung Bisalaro? Hindi. Atras mula ang CLPH, pero hahabol ata si Sanji. May Glorious Patry siya, pero hindi na niya bibitawan. 1v1 sa may bandang ibaba. Sabay tungo tayo dito sa gitna. Super Friends with those Abyssal Arrows, pero sabi nila, sige, sa itaas naman ang magiging target natin si Sanford. And first blood para kay Kirk. At wala pa atang trade dito sa may bandang gitna. Brusco low HP, Super Friends naghaharap ng angulo, pero hindi na nila itutuloy pa. Hindi lamang kill ang nakuha ng Onyx Philippines sa taas, kundi plato na rin para dito kay King Kong. Sobrang daming mga times na parang ang liit lang nung bagay na pwede mo i-punish, pero ang laki nung nagiging resulta. For Onyx case, nakita nila na 4 na miyembro ng TLPH yung bumaba papunta sa lane ni Kelra. Kaya naman ang bilis din ng responde ni King Kong na sa may taas. Nagnakaw siya ng isang jungle creep at pinuntahan niya kagad si Sanford. And to be fair, kanina pa nagsusuntukan yung dalawang XP laners. So nakita ko sa minimap, kanina pa nagbabangayan yung dalawa. And parang na-realize lang ata ni King Kong, teka lang, parang gusto ko sumali dyan, kapatid. And ito na, Turtle. Sinimulan ng Onyx Philippines at TLPH. Pero sino nga ba makakuha? Ang sakit ng burst yung ginawa nila dito. Pero kailangan matras si Sanford. Labaging Glorious Patry. Pero dito mo rin makakuha ng pagkong. Habang unti-unti at bumabagsak din ng Onyx Philippines. 1-for-1 na magiging palitan. Labaging Zaman Force. Okay, pinidouble. Pero hinahabol din si Kera. Aray ko po. May Abyssal Arrow din na kumonekta. Ito ata yung magbawi ni Super Friends. Pero nakatatlo na. Itong si Oheb. Magiging out of paata. Pero umatras na rin si Super Friends. Grabe yung pasabog dito ni Oheb. At sinabi mo na to kanina, Midnight, Oheb is probably one of the best team fighting. Pero teka lang! Hindi pa tapos ang laban na ito. Papagpwede ko dito si Sanji. Pero alam niya na nag-cooldown na yung mga skills dito ni Sanji. Mabuti na lamang ibitin pa yung damage.
Pero grabe yung action na to, pre. Sobrang daming action talaga. Nagka-flexan ng kanya-kanyang identity dito. Ang magkabilang kupunan for TLPH. Pinakitaan tayo ng mala-impactong teamfight. Ang malupit dito, hindi nila masyadong pinansin yung 2-5 sa likod kasi ang importante, nakapasok si Oheb doon sa loob ng teamfight with the help of the slow mula doon sa ninakaw na Glorious Pathway ni Sanji. Plumaker pa nga eh. Paharap ko, sabi niya, Kelra, hindi ka pwede makatakas dito. Pag nag-BMI ka, naka-abante na ako. Kaso tinamaan siya ng pana ni Super Prince eh. Oo. Alam mo, akala ko nga makakahampas pa dito itong si Kelra doon sa naging dagbo na yun. Mabuti na lamang hindi rin namatay at hindi na rin ginawa itong si Super Prince. Pero ang hirap talaga kapag nakasilina itong si Super Prince. Bukod sa vision, yung threat ng pana. Parang may mala-impactong damage. May parang may something na damage. May random stuff na nangyayari sa mapa. Yung bigla kang tatamaan ng pana na ine-expect mo wala naman dapat. Kasi nakapwesto lang din yung Onyx Philippines. Kaya makikita natin, napakababa lang ng gold lead dito ng TLPH. 500 lang, hindi na lumagpas sa pang samgyup ng Liquid Philippines. Kasi nakalamang man si Oheb, na behind si Kelra, na behind naman si Carl TZ, at nakalamang si King Kong nung nakuha nila yung kills doon sa top lane, pati na sa middle lane. Well, sa totoo lang, pasok pa rin naman sa mga samgyup na pork lang, yung mga 299. Pero to add on sa sinabi mo kanina, Midnight. Teka lang, may laban agad eh. Wait lang, nagtatalo na rin dito ito si Kirk habang Carl. si Carlito at magiging target ng Super Prince sa baba ng buhay. Pero papatay siya dito Carlito, Super Prince, nakabawi din naman. Habang si Bruce ay nandito, labang para kay Oheb. Kailangan matras si Bruce yung kalahati yung kanyang buhay. Pero si Guerrero, trabaho lang talaga. Mabuti nila nga, napatay na rin yung catapult. Ngayon, Pagong, ang pinakahuling Pagong na laban ay pag-aagawan. Wala pa si Carlito, 8 seconds pa. Ayun lang! Gamit na rin! King Kong with a turn! Aray ko! Itong si Oheb, naghahabol pa rin ang Onyx Philippines. Pero lalayo na si Sanji. Sanford ay dive. Andun yung kanyang land shaker. Pero si Kirk mamatay ba? Natay siya yun. Tatay na rin dito si Kirk. Pero kaya bang makasurvive? Nakasurvive pa rin ang beast na si King Kong. Oh my goodness! Napakaraming dodge na nakita natin. Napatay yung Kramer, men. Nagka-HP. Si King Kong, napakaganda nung dodge with a Thorn Rose, yung huling hampas ng Bravest Fighter and Onyx Philippines. Kung malakas kayo sa teamfight, pues i-kite natin yung teamfight na wala na yung Zaman Force ni Oheb. Nag-refresh na yung ultimate ni Kelra at pati na rin ni King Kong. Doon sila lumaban kung saan wala yung mga power spike ng TLPH. Mahina yung heroes currently ng Liquid, kaya naman doon sila lumaban. Bumabalik na naman tayo sa era. Pag M-Series, pag patungo sa M-Series, yung micro ng K&K connection ay napupunta sa mga godly levels na hindi na natin ma-explain ng lohika. Pero mukhang ang teamfight ng TLPH ay nandyan na rin. Okay, sumubsunod na rin si Kirk. Hindi na mag-isama first kayo para kay Oheb. Kailangan natin niliver si Oheb. Mabit ang sugar din nag-comment. Pero this time, si Kirk ay sumubsok na. Mamamaalam siya sa kamay ni Carlito. Pero ito at ang pagbawi ng Onyx. Sanford ay nakakuha din ng kill. Kiko ay kailangan ng matras. Tornus ay gagamitin. Tatama ba yung Biselaro? Hindi. Dalawang na maalam para sa Super Family. Parang kinikilig ka ata Midnight. Men, nare-remind ako nung Grand Finals last season. Walang lamang-lamang din sa dalawang to. May 8 minutes na. Hindi pa tayo lumalagpas ng 500. Ganun kalupit ng ating mga truly world-class MLBB ang napapanood ngayon ng ating mga local audience at pati na rin sa mga international na nanonood ngayon sa ating liga. 10 seconds bago lumabas ang ating pinakaunang Lord, and this is game-defining para sa parehas na kupunan. Yeah. Pero mukhang si Super Prince, ito yung nakakainis Midnight eh. Parang may YSS sa kabila, may Selena sa kabila, sira yung tempo. Alam nila, wala mga battle spell ha. O si Sanji ata ang pupuruhan nilang una dito. Pero si Keray, sinalubong na siya! Napaalam na kagad dito si Sanji. May sinuwi naman niya. Sasagot din dito ni Kela. BMA out. May Biselaro. Pero si Kirk ay tumayip na. Ngayon ang baba ng buhay dito ni JP. Pero mamamalam siya sa kamay. Dito ni Oy. Pasok si Sanford. Tatama yung Landshaker. Pero si Brusco. Oh my goodness, Sanford! Si Kelra dito ay tamang normal hits lang. Sanford with a kill. May conceal pa na gagawin. Parang gusto pa lumaban ni Danny JP dito. Pero na pag-examine force. Pantarong Prince! Oy with a kill! Nagigigil na si Oy dito! K&K na lang ang natitira pare ha. Nandito si Kelra, nandito si King Kong, Sanford. Matutusok ng Phantom Execution. Pero mukhang ang Lord ay gagalawin lamang ng BMI. Lamang ang TLPH. 8 seconds pa si Super Prince. Napakalala nung teamfight na yun. Nagsimula, 200 lang yung goal.
Ang malala doon, pre, ang bilis nung punish ng Onyx kasi nakita nila, alam nila walang battle spells yung Onyx nung time na yun. Kaya naman ang bilis nung response ni Brusco. Ginamit kagad yung Glorious Pathway. Pero minayko sila na naman sa teamfight. Si Ohib, napakalupit. Yung hinap, yung paghahabol na sa may bandang kanan. And again, Sanford, the apex predator with his lapu-lapu shutting down the frontliners of Onyx Philippines. Ang hirap labanan ni Sanford kapag sa mga maliliit na iskinita eh. Dikit-dikit, tumataas yung damage reduction na nakukuha ng isang lapu-lapu sa Bravest Oh, Fighter. Tatama yung pana pero hindi siya makakapasok. Here comes the Mountain Shocker. Matatamaan si Brusco. Ohib hindi pa naman ilalapag pero ito counter-engage mula sa Onyx Philippines pero hindi ata nila itutuloy pa. Maganda ang pwesto ni King Kong. Okay, na-flow din niya yung bandang itaas, so mapipinta mag-react dito ang Team Liquid Philippines. Pero 20k ang buhay ng Lord. Si King Kong ay hawak pa rin. Alam nila na wala pang Mountain Shocker. Itong si Cartesi, pero lalapag yung Glorious Pathway. Si King to 5 na rin. Nagamit yung revive na si JP. Pero si King Kong ay nakuha na yung Lord. Habang si Bruce ay sasapitisyon na nila. At si Sanford ay namatay. Tumawa muli kami sa laro. Pero si Kirk, tinatapangan na lang talaga. Flicker out. Sanjay habol pa. Pero doon yung mga tahe. Dito ni King Kong. Buhay pa ba? Hindi. Namaalam din. Ito si Kera. And OM with a kill. King Kong naman niya with a triple. Hinahabol siya dito ni OM at ni Sanjay. Tumama na naman nabi sa laro. Lalaban pa ba dito? 2v2 ang magiging action ng baba ng buhay dito ni King Kong. Pwede siyang habulin dito ni Sanjay. Doon yung Tornos. Sanjay! Kinakalawan lang talaga. Wala pa ng bata ng hero. Tornos play. Pero nagkaroon ng konting buhay dito si King Kong. Super Friends! Goodness! Tumama yung abis sa laro ni Super Friends. May outlive na mangyayari dito. May sunog. Paypayan mo. Hipan mo. Okay. Buhay pa rin. Pana! Oh my God! Goodness, grabe itong laban na to. Man, nakita ko na lahat! Lahat ng mga superstar trigger ay napindot na 5 kampiyon sa bawat team ng napapanood natin ngayon. Walang nagbibigay ng tsansa sa isa't isa. Huwag mo akong tatanungin kung ano nangyari sa teamfight na yun kasi kulang yung oras. Teka lang Sanford. Okay, hindi pa naman nila pahinga muna. Okay lang ba? Pahinga muna. Pahinga muna. Okay lang ba? Okay lang ba? Hindi, ayaw. Pahinga talaga. Okay, Landshaker. Pero kaya ata Oh ni my King Kong. goodness! Uy, may outplay ata mangyayari. Buhay pa rin si Sanford. Ayoko na! Nakita ko na lahat, men! Oh, wow. And ito yung ine-expect natin. Ito yung hinihingi natin mula sa dalawa nating kampiyon in a sold-out MPL arena. The best MLBB in the world ay napapanood natin sa Pilipinas. Ay, grabe tong action na to, men. I mean, for sure naman, kinikilig din kayong dalawa sa mga nakikita natin. Kasi ito yung mga bagay na, parang, alam mo yun, ito yung mga bagay na kayang ipakita ng mga world champions natin. Pre, buti nga. Sa totoo lang, thankful ako, umiihi ako kanina eh. May ihi ka sa kilig eh. Alam mo, buti nga, matibay itong platform na tinutungtungan natin. Kasi tanong tayo ng tanong, wait lang ha, may labagan ng Glorious Pathway, buhay pa rin naman sila. JP ang papa ng buhay. Pwede nga atang gumaw dito ang Onyx Philippines. Tama ba yung Abyssal Arrow? Hindi, medyo bitin. Pero si Carlito ay nakikipag-agawan lang ng farm. 35 seconds para dun sa Lord. And napakatibay talaga. Hindi pa rin umi 1,000 yung lamang pre. 500 na yan ha. Nag-1-2 na yan pero bumaba. Sabi talaga ng TLPH bawal eh. Pero ito nakasimula yung slow push sa may bottom lane. Ang problema ng Onyx Philippines, yung slow push hindi ganun kalaki yung impact kasi +1 yung tower ng TLPH. So baka makakita tayo ng full 5v5 sa harap ng Lord. At yan na talaga, Jack. May mga breathing techniques, breathing exercises pa yan. Pero to again, may 5v5 collision na pwede mangyari dito sa harap ng Lord. Si Super Prince nakapag-clear na sa may middle lane 20k at 25k. Okay, kalahati yung buhay ni JP dito. Baka isipin ng Onyx Philippines na medyo mababa ang confidence dito ni JP. Mamamatay ka agad si Daddy JP. Lapag yung Glorious Pathway. Pagkakataon to ng Onyx Philippines, 4v5 ang wigin laban. Sanford ay abante. Kalahati din dito si King Kong. Pero di mga Abyssal Arrow, hindi ko connect. Pero si Brusco ata magiging target nila. Ibiguna ata nila to. Nagamit na rin yung Revitalize. Nagamit din yung Winter Crown ni Guerra. BMI out. Pero ready pa sila ni Sanford. Nakikipagsabayan na rin. Carlito ang baba ng buhay. Torno siya nagamit sa may Winter Crown. Phantom execution play para kay King Kong. Tinatahi isa-isa. That's it. Apat ang mamamatay para sa TLPH. Si Sanford na lang ang natitira. Mabubuhay naman si JP. Dalawa ang pwedeng dumepensa para sa TLPH. Pero dahil nga mabubuhay si Daddy JP, Onyx Philippines, nag-lord muna sila. Okay, nakuha na nila yung Lord finally.
Kaya ako tumatsit kasi yung objective dito ang tindi. Parang kala mo buhay yung pinaglalaban eh. And grabe yung pang-micro ni King Kong. Yung ginagawa niyang pag-dash in, dash out sa harap ng TLPH, nakukuha niya yung attention, para siyang black hole, man. Kinakain niya yung attention. Para siyang yung gravity, nakukuha niya attention ng TLPH and hindi nabibigyan ng malaking espasyo yung ibang members nila, yung mga pana mula kay Super Friends, yung Claude ni Kelra na nag-Winter Crown Blazing duet. Diba? Ayan, hindi naman. Panoorin natin yung gagawin dito ni King Kong. That crucial missile arrow para kay Super Friends. Kailangan umatras dito ni OM. Ibibigay natin nila dito. Dito si Sanford. Nakikipagsabayan pa rin si Sanford, the Apex Predator. Inaabot si Kelra. Nakabili na rin ng Immortality. Pero andun yung BMI. Nakatakas. Pero si Sanjay sumalubong sa kanya. OM na lang ang magiging target nila. May sa trap pa. Pwede na tapusin ng Onyx Philippines. Hindi yata aabot si Sanford dito. At ang magwawagi sa malapit na seri na ito. Walang iba kundi ang Onyx Philippines. At mainit ang